Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng kutsinta. Nalalagyan natin ng condensed milk at itatry natin kung anong magiging lasa nito. So, simulan na natin. So, meron ako dyan 2 cups ng cassava flour at dadagdagan natin ng 2 cups ng all-purpose flour. Sinala ko lang kasi medyo dahil nag-ulan-ulan, parang feeling ko nagbuo-buo yung aking mga flour. So, medyo paus pa tayo ngayon. Tapos, lalagyan natin ng water. 5 cups po ng tubig yung ilalagay natin dyan. Ayan, mineasure lang natin. So, para makalat yung ano natin, flour, no? So, ito na yung condensed milk. Isang lata po yan. Yung maliit po yan na lata ng condensed milk, hindi yung ordinary. Kaya, dinagdagan ko pa siya ng 1 cup ng wash sugar kasi hindi siya tatamis. So, naglagay pa din po ako ng 1/2 tablespoon ng lihiya water. So, kung saan po yan nabibili, sa palengke lang po ang mga lihiya nabibili. Ayan, tumigas na yung ating cassava flour kasi di kaagad natin na mix. So, dahil po sa ayoko ng kulay orange na kutsinta, ay kulay white na naman ulit yung kutsinta na lulutuin natin. Kulay yellow. So, mas nagustuhan ko na yung kulay yellow kaysa yung nilalagyan ko ng atswete. Mas maganda tong kulay yellow. Tapos naisipan ko ulit na dagdagan siya ng isang sachet ng Bear Brand milk powder. So kahit ano naman po na milk powder ay pwede mo dyan ilagay. Dati kasi kapag naggagawa po ako ng kutsinta, walang gatas, walang powder milk at walang kahit anong gatas. So plain lang, basta lang may asukal. So napag-alaman ko na kapag po pala meron tong powder milk ay napakasarap po ng kutsinta. So lalo na po itong magiging masarap kasi nilagyan pa natin siya ng condensed milk, 'di ba? So salain pa rin natin kahit na na-sip na natin yung ating flour kanina. Ayan, meron ako ditong bagong biling stainless na langga ay mixing bowl. So naglagay na po ako dito sa large po yan, yung mga ano natin, mga puto molder na large at greenish ko po yan ng konting vegetable oil. Kahit ano pong oil, pwede naman pong ipang-grease po sa mga molder. Para po hindi tayo mahihirapan mamaya na mag-unmold. Pero habang ginagawa po natin to, dapat po kulong-kulo na yung tubig sa ating steamer kasi bawal po ito na mag-standby itong mixture natin kasi nga po tumitigas sa ilalim at nagiging reason kung bakit may butas sa taas. So pero po ito 15 minutes po natin yan na in-steam, large po ang molder. After 15 minutes, ganyan na po kaganda. Napaka-perfect at napakakinis po talaga kapag gumagawa tayo ng mga kutsinta. Hindi nagkakaroon ng butas sa ibabaw kasi po hindi natin ini-standby yung mixture. Kailangan hinahalo-halo bago po siya isalang. So, hindi siya pwedeng nagsa-standby kasi nasisira yung itsura ng ating kutsinta. O, tingnan nyo po yan. Flat na flat yung ibabaw, walang butas, at napakakinis po ng ating nagagawang kutsinta. Condensed milk kutsinta po ito. So, napag-alaman ko na ang condensed milk kutsinta po pala ay halos kasing lasa siya ng sapin-sapin. Kasi 'di ba yung sapin-sapin may condensed milk siya, mayroon siyang iba, meron siyang gata. So ito wala naman pong gata pero halos maging kasing lasa po siya ng sapin-sapin. Tapos imbis po na cheese yung ilalagay natin na toppings ay budbud yung ilalagay natin. So mas gusto ko na po ngayon yung kutsinta na budbud kesa sa cheese. Siguro, depende talaga sa panlasa natin. So, kahit ano naman po, yung fresh po na niyog na kinayod, pwede rin pong maging toppings ng kutsinta. Masarap din po yun. Favorite ko din yun. Kaso, wala po kami ngayon fresh na kinayod na niyog. Kaya ito na lang nilagay natin na budbud. So, ito kasing budbud, paborito ko siyang ilagay ngayon sa kutsinta para naglalasa na siyang sapin-sapin. Favorite ko kasi yung sapin-sapin. So, ito na po yung ating finished product. Napakaganda po ng ating nagawang
condensed milk kutsinta with budbud. Okay, so salamat po sa lahat ng mga nanonood ng mga videos ko.